siguraduhin mo lang na siya ang naunang sumuntok sa iyo, nauna siyang sinaktan ka para pag nagdating kayo sa police station, ang sagot mo lang pag inunahan ka niya ay self-defense. So, aban dun self-defense. Ano, magganyan ka na lang dahil sinampal at binugbog ka. Siyempre, protektahan mo ang sarili mo. Bogbogin mo rin siya. So, ganun lang. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman si Inday ng Turkey, ang ambisyosang YouTuber dito sa Turkey. So guys, pag-uusapan natin sa araw na ito ang isang malaking marites. Ito isang malaking marites. Sa totoo lang, ako napakatahimik kong tao. Hindi niyo ako makikita sa mga grupo-grupo kasi busy ako, may trabaho ako. Pero yung mga balita, ay naku, lumilipad yan, parang kidlat dito sa akin. So, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Pilipina na nagsusumbong kasi lagi silang nagkakadiskusyonan ng isang Pinay. So, si Kabayan, in short, may kaaway na kabayan din dito sa bansang Turkey. Lagi daw siyang tinatakot ni Kababayan, isusumbong kita sa amo ko kasi sinabihan mo ako ng ganito, sinabihan mo ako ng ganyan. O syempre si Kababayan natin ay masyadong inosente, tatahimik-tahimik, ay nanatili lamang sa tabi at natatakot. Lagi daw siyang ginaganon ni Kababayan. Alam nyo ba dito sa Turkey, ang may pinakamalakas manakot dito ay yung may mga papel at mga may asawang Turko. Ibig sabihin, mga citizen na sila dito at yung iba naman may mga permit, working permit o RP or mga naninirahan dito sa Turkey na sa ibang bansa. Usually talaga ang mga mananakot dito ay yung mga legal. Tinatakot nila yung mga walang papel na kababayan natin. So, sa makatuwid, itong dalawang Pinay po ay meron silang mga papel. Sorry guys, nasugat ako dito. O yan, sa sobrang kamarites, nagka-dugo-dugo na yung ating labi. Ay, pasensya pala ngayon kasi, ano ba ngayon? January 30 na. So, bukas, 31 na ba? Bukas or, 31 na bukas ng January 2024. Sorry, kasi meron pa akong mga ambience dito na Christmas. Ayan, may Christmas tree pa ako, may mga ano pa ako ni Santa Claus dyan. Yan. Hindi ko pa nailigpit yung bahay namin. Kasi dito sa Turkey, nag-uumpisa akong mag-decoration ng Christmas is December 20 na para po sa Pasko. So, nandyan pa siya, ninanam-nam-nam ko pa. Inaantay ko pa ang February kasi sa February 15 ko pa siya tatanggalin. Kasi di ba sa February 14 is may temang pula. So, ayan, may mga pula-pula pa ako dyan. Yan, sa mga lamesa. Ayan, suotin ko pa yan sa February 14. O, di ba, yung aking ulo may pa horn pa. Kasi malamig dito. So, balik tayo sa topic doon sa kay Inday. Sabi ko kay Inday, Day, ito, ano ba ang papel mo? Working permit po ako. Sino ang amo mo? May alaga po akong bata. So, yung Pinay na binubulyawang ka, alamin mo kung legal siya. Ito yung mga bagay na dapat mong alamin. Legal ba siya? Or illegal ba siya? So, if legal siya, tanungin mo, kanino siya nakapangalan? Sa alaga niya, sa amo niya, sa parents ng amo niya, sa company ng amo niya, o sa hotel. Kasi maraming mga mayayabang dito talaga na akala mo may papel na sila, hindi sila nag-iisip magmura, magmaliit sa mga kababayan natin na mga Pilipino dito pag minamalditahan nila. Pangit yan, ayoko sa ganyan. Ayoko makisama sa ganyan kasi mukha siyang talagang chimiaa, mukhang katulong. Hoy, pare-pareho lang kayong
naglilinis, nagkukuskus ng toilet dito, nagahugas kayo ng puwet ng mga alaga nyo, magsuka ang amo nyo paglasing, pare-pareho lang kayo niyang trabaho. So, wag mong maliitin yung kapwa mo dahil pare-pareho lang ang trabaho nyo. Nagkikis-kis kayo ng mga dumi-dumi ng bahay ng mga amo dito, okay? So, be fair, mag-isip, wag masyadong mayabang na kunyari, ganun ka. Huwag, pareho lang din tayo dahil nagkukuskus tayo ng mga bahay-bahay ng mga amo natin. Yan. Kung alam mo na kung ano ang kanyang hawak na visa, halimbawa, ang hawak niya na visa ay sa hotel. Ngayon, nagtatrabaho siya sa kanyang employer at nag-aalaga ng bata. Ganito ang gagawin mo. Te, sige, isumbong mo ako sa amo mo, isumbong mo. Dahil yung amo mo, isusumbong ko yan sa gobyerno dito sa Turkey na ikaw, ang visa mo ay nasa hotel nila, pero ikaw ay nag-aalaga ng kanilang anak. Tingnan mo, yung amo mo, mabilis pa yan sa kidlat na maglaho sa harapan ko. Ayan, ikaw, huwag ka masyadong magyabang-yabang kung alam mo naman ang iyong kung saan ka lulugar sa iyong kinatatayuan. Huwag kang mang-api ng iyong kapwa dahil maraming nakakaalam kung ano ang katayuan mo dito sa Turkey. Yun. Meron namang mga Pinay dito na sobrang yabang dahil may working permit sila, nananakot sa mga illegal. Ayan, alamin nyo kung kaninong visa sila. Kung ang nanay ba at tatay ng amo nila ang visa nila at hindi mismo sa taong pinagtatrabahuan niya. Ayan, sabihan mo, subukan mo akong isumbong sa amo mo dahil alam ko na ang visa mo sa tatay o sa nanay ng amo mo. Tingnan mo, titiklop yang amo mo dahil sasabihin mong isusumbong kita sa gobyerno dito. Napakabilis pa yan. Mabilis pa yan sa UFO na mawala sa harap mo ang pinagmamayabang niyang amo. Kung kayo dalawa ay parehong mga illegal, mga inday, sige, magsampukan na lang kayo dalawa. Sumabong na lang kayo dalawa dahil pag nahuli kayo ng pulis, dalawa kayo deport. Ngayon, huwag kayong mag-away-away dito. Hindi natin ito bansa kahit yung mga mayayabang na citizen na dito, huwag kayong masyadong magyabang. Kasi ano ba ang narating nyo nung naging citizen kayo dito sa bansang ito? Wala kayong karapatan. Maliitin ang kapwa natin mga Pilipino na nandito. Naninirahan sila dito, nagtatrabaho sila dito para sa kanilang pamilya. Kaya kayo, kung wala kayong maitulong sa mga kapwa natin dito, manahimik kayo. Pero kung kayo pa mismo ang gumagamit sa mga kapwa natin dito para pagkapirahan sila, may gaba din kayo at karma. Darating na darating ang araw na paparusahan kayo. Usong-uso dito yung mga batikan ng mga Pilipino na wala silang ginawa, kundi pagkaperahan ang mga kapwa Pilipino dito. Maraming naghihingi ng mga tulong dito sa kapwa natin dahil may kababayan tayong namatayan, may kababayan tayong may sakit. Sana mag-donate kayo para sa religious, para sa simbahan, para kay kababayan. Kung ako sa inyo, dumiretso kayo ng tulong sa kapwa kababayan natin. Iabot nyo sa kanila ang pera na donasyon ninyo. Dahil usong-uso dito ang mga kapwa nating batikang Pilipino, yung pera mismo na nalikom nila para sa kababayan natin ay hindi po yan lahat mapupunta kay kababayan. May kickback yan sila
Kasi kono, ibinawas yung pamasahe, yung gasolina, yung pagpunta-punta sa mga kababayan natin na nagbibigay ng tulong. Hoy, wag nyong gamitin yung kapwa nyo para mabuhay kayo dito. Tularan nyo sila, magbanat kayo ng boto para kayo mabuhay ng matino dito. Huwag kayong kumain ng haram kung kayo ay sanay ng kumain ng haram. Sige, magpakaharam kayo. Dahil wala pong ending na maganda sa mga katulad ninyong namimerwisyo at namiminsala at take advantage sa mga kapwa natin. So, masyado akong emotional, sorry. So, balik tayo dun sa kay Marites na kababayan. Alamin nyo talaga, inday, mga inday, kung ano ang visa ng mga ating yan na kayo ay tinatakot. Huwag kayong tiklop lang dyan sa gilid, iiyak-iyak at magsumbong sa iba. Dahil maraming mga sip-sip dito na mga kababayan natin. Dahil dito sa Turkey, so, usong-uso po dito sa Turkey ang pagkokontrol sa mga foreigner. Hindi lang po sa Pilipino, sa lahat ng lahi. Kasi kahit saang dako dito, marami pong mga foreigner. Usong-uso sa Ankara at Istanbul ang pagbahay-bahay, pagkakatok at pagkokontrol sa mga foreigner. So tayo mga Pilipino, mukha talaga tayong foreigner. Hindi po tayo katulad sa mga Iranian, Albania, sa mga taga Greece, sa mga ibang lahi dito sa Middle East, na kamukha nila ang mga katulad na Turko. So makalimitan, pag may nakita ang pulis na mga foreigner na katulad natin, iko-control kayo. So, pag wala kang papel, tourist visa na expire, working visa na expire, so automatic ka na deport. Kung ikaw po ay may asawa dito, may chance ka pang mapag-usap kayong mag-asawa, maghanap kayo ng lawyer at baka makastay ka ng ilang araw dito. So guys, dito sa Antalya po, sa totoo lang, hindi po rampant dito ang control sa mga illegal. So, ayan, gising na yung isa. Hindi po rampant ang pagkokontrol sa mga foreigner dito kasi marami talagang foreigner dito sa ang sulok man ng Antalya. Gagawin ninyo, pag na-control kayo dito sa Antalya, ipakita nyo ang passport nyo or kung wala kayong passport, kung illegal kayo, huwag na huwag kayong magsasalita ng Turkish. Yung, alam mong iba dito, pag kinontrol, ay, mas magaling pa sila sa police mag-Turkish. So, pag wala kang papel, deport ka talaga. Ang gagawin mo lang, banatan mo ang lahat na baon mong English, ay kausapin mo yung police. So, hindi kayo nagkaintindihan ng police, so maririndi ang police sa'yo, o sige, sabihin niya sa'yo, go. Pero, hindi po ito applicable sa lahat ng bayan. Sa Istanbul at sa Ankara, wala kang papel. Goodbye. Sa Antalya, wala pa po masyadong nakokontrol. Kaya marami pong mga illegal na taga Istanbul na nandito sa Antalya, mga bagong mukha at naninirahan dito. Dahil dito, wala po masyadong kontrol. So guys, huwag po kayong padalos-daholos kung wala kayong papel, wala kayong rampa-rampa kahit saan. Dahil mahuhuli kayo. So, balik naman tayo ulit dun sa Marites. Ang gagawin mo ate, huwag kang matakot. Kung legal ka, siya alamin mo kung anong visa niya, kung isusumbong ka niya sa amo, depende sa pinag-awayan ninyo. Pero, kung ikaw naman talaga ay may mali sa ginawa mo sa kanya, ay magsorry ka. Dahil sa lahat po ng bagay ay nadadala sa usapan. Pero kung hindi madala sa magandang usapan, ay di, sige, magsuntukan na lang kayong dalawa. Pero, siguraduhin mo lang na siya ang naunang sumuntok sa'yo, nauna siyang sinaktan ka, para pag nagdating kayo sa police station, ang sagot mo lang pag inunahan kanya ay self-defense. So, antayin mong siya ang sasampal sa'yo, bububog sa'yo, para ang laban dun self-defense. Ano, magganyan ka na lang dahil sinampal at binugbog ka. Siyempre, protektahan mo ang sarili mo. Bogbogin mo rin siya. So, ganun lang, okay? Kung wala kayong dalawang papel, tumahimik kayo at ipagdasal nyo na lang sa Diyos na sana hindi na kayo magkabanggapang muli.
Diba, siya? So, yan lang po ang payo ko sa mga may papel, walang papel dito sa Turkey. See you next week sa ating next video! Sa mga hindi pa po nakaalam kung sino ako po ay isang YouTuber na hunghang dito sa Antalya, Turkey. Ang lahat ng buhay-buhay, mga chismis, martes, kung ano gusto mong malaman, alamin nyo lang dito sa akin at marami kayong matutunan. Bye! Sa lahat ng mga nanood ng videong ito, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe para updated po kayo sa susunod nating video. Okay? Thank you so much.